morning po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga. Happy Sunday po. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Mabuhay at mabuti. Hallelujah. Sige po, pwede po bang ating munang kamayan ang ating mga kapatid? Tayo po muna ay magkamayan. Yan. Magbatian po tayo at sabihin mo sa iyong babatiin, God bless you. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa napakagandang umaga ito na pinagkaloob mo sa amin. Yes, Lord. Today is August 4. So, napakabilis ng araw, di ba? Next month po ay Burr month na. Malapit na ang malapit na ang ating anniversary. Malapit na ang Pasko. Yan. So, kailangan tayo ay maging masaya araw-araw. Amen? Amen. God is good. And all the time. Okay, hallelujah. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga nagawa naming kamalian, sinasadya man o hindi sinasadya. Lord, kami po ay patawarin mo sa umagang ito, Panginoon. At hayaan mo, Lord, yung kapatawaran mo ang siyang magbigay ng kalayaan sa amin, na kami ay makapagpuri, makapagsamba sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Kaya, Lord, sa umagang ito, salamat dahil ikaw ay Diyos na nagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon, dahil sa loob ng isang linggo ay naranasan namin ang iyong kabutihan. Kaya naririto rin kami, Lord, para ibalik sa iyo lahat ng pasasalamat na ginawa mo sa buhay ng bawat isa, Lord. Salamat sa mga nagdaang araw na naranasan namin yung kagalingan sa mga karamdaman, Panginoon. Naranasan namin yung provision mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, at naranasan din namin yung protection mo, Panginoon. Kaya, Lord, nararapat na lang na ibalik sa iyo lahat ng ito, sa iyong kabutihang ginawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at sa umagang ito, pangunahan mo po kami, Panginoon. Hayaan mo po, Lord, na malaya kaming umawit, sumayaw, pumalakpak sa iyong presensya, Panginoon, sapagkat kami ay nagdiriwang ng iyong kabutihan at kadakilaan. Lord, salamat po sa umagang ito. Pupurihin ka namin at sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po si Jackie for scripture reading. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. God is good. And all the time. God is good. Buksan po natin ang ating Biblia sa Jeremiah, chapter 29, verse 11 to 14. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringin ko naman kayo. Kapag hinanap niyo ako ay inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako hahanapin, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at buong na pinagdalhan ko sa inyo. At ibabalik ko sa dakong pinagbulan ninyo bago kayo nabihag. Pagpuriin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita.
niya gusto makita sa amin na anumang panahon, mapupuri pa rin kami. Anumang sitwasyon, anumang sirkunstansya, ikaw at ikaw pa rin ang aming pupurihin. Sa bawat pagkaluluwa, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin at tunay. O ang alay mo ay pusong basag ng pagkukumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Hallelujah. Minsan pa sa bawat pagkakaliwa, sa bawat pagkakaliwa, sa aking
kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kahiyan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kahiyan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
Praise the Lord. Sige po, tayo po ay nakaupo muna sa presensya ng Panginoon. Okay, tayo po ay magandang umaga po sa ating lahat. Maganda pa kayo sa umaga. Buksan po natin ating Bible, binasa kanina, Jeremiah chapter 29. Begin verse 11. Babasahin ko po sa English, New International Version. Ito po ang sinasabi, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Tayo po yung mukhang dalangin, Panginoon. Maraming salamat, pinupuli ka namin. Isasalamatan ka namin, maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na nagmamahal, Diyos na nagmamalasakit sa aming Panginoon. Maraming salamat, kami po ay binigyan mo ng kalayaan pag-aralan ng salita mo. Lagi po namin sinasabi, isa pong karangalan, isa pong pribileyo na pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil sa tamang aming pag-aaralan, hiling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mga sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin makunawan at maisagawa. Lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa umagang katang away, siya po ay mahigit ng 2,000 taon-talunan ng mga hadlang na kanyang gagawin. Ito ay aking sinasansala, pinapawalang bisa sa pangalan dahil banal ng Espiritu, ikaw muna sa aming kalagitnaan. Inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Sabi po dun sa verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. So maganto ang pamagat po ng ating pag-aaralan, key to discover God's plans for us. Yung pong susi para po natin madiskubre yung pong plano ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Ang Biblia po ay maliwanag nagsasabi na ang Diyos po ay mayroong plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lamang po basta plano, kundi napakaganda pong plano. Kaya sabi ni Biblia sa natin, For I know the plan I have for you, plan to prosper you. And not to harm you, plan to give you hope and a future. Planong pasaganahin tayo, planong hindi tayo saktan, plano tayong bigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan. Amen. So meron pong plano si Lord. At dapat madiscover po natin kung ano yung plano ni Lord upang maranasan natin yung sinasabi ito sa verse 11 na bahagi ng plano ng Panginoon. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang plano sa buhay. Ang tanong, yung po bang buhay natin, yung po bang ginagawa natin bilang mananampalataya, ito po ba yung plano ni Lord sa ating buhay? O maging sa ministry na kung saan tayo po ay involved, yung po talaga ang plano ni Lord sa ating mga buhay. Amen. Kasi po tayo, napakarami nating plano, sabi po ng Proverbs 19:21, Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami tayong plano sa ating puso, ngunit yung layunin ng Panginoon sa kanyang matutupad, mangingibabaw. Sabi ng Proverbs 69, In his heart a man's plans is course, but the Lord determines his steps. Amen. Yung po bang plano natin sa buhay, ito po ba yung naka-in-line doon sa plano ni Lord sa ating mga buhay? Kung tayo ay merong plano sa ating mga buhay,
kung sa tingin natin yan ay napakaganda, napakahusay, mas maganda po at mahusay yung plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Mas maganda. Naniniwala po ba tayo? Amen. So dapat po nating madiskubre kung ano yung plano ng Lord sa ating buhay. Yung bang ginagawa natin ay bahagi ng plano ng Lord sa ating pong mga buhay. So ang tanong, paano po natin madidiskubre yung plano ni Lord sa ating pong mga buhay? Gusto po ba natin madiskubre? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So para po natin madiscover yung magandang plano ni Lord sa ating buhay, meron pong mga katanungan na dapat tayong itanong sa ating pong mga sarili. Tayo po ba minsan ay humaharap sa salamin at tinatanong natin ang ating sarili? Sino po yung humaharap sa salamin, tinatanong mo sarili mo, harap sa salamin? Pogi ba ako? Amen. Meron pong katanungan na dapat tayong tanungin sa ating sarili upang madiscover po natin yung pong magandang plano ni Lord sa ating pong mga buhay. Ang unang tanong, who am I? Sino ako? Sino ka ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, sino ka ba? Kilala po ba natin ang ating mga sarili? Gaano po natin kakilala yung ating pong mga sarili? Kilala ba? Minsan, iba yung pagkakakilala nung kapitbahay natin sa atin kaysa yung pagkakilala natin sa ating sarili at iba rin yung pagkakakilala sa atin ng Panginoon. Gaano natin kakilala yung ating mga sarili? Who am I? Sino ba ako? Kasi pag hindi po natin kilala ng lubusan ng ating mga sarili, hindi po natin madidiscover yung plano ng Lord sa atin, hindi po tayo magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Naalala po ba natin si Moses? Nung ang Panginoon po nagpakita sa kanya, doon po sa burning bush, natatandaan po natin, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Exodus chapter 3 verse 10, so now I am sending you to Pharaoh to bring my people out of Egypt. Yung po sabi kay Moses, isusubo kita sa Paraon upang palayain mo ang aking bayan mula sa Ehipto. Yung po yung sabi ng Panginoon kay Moses. Ano bang sabi ni Moses sa verse 11, Exodus 3:11? But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring Israelite out of Egypt? Sino ako? Sabi ni Moses, para ilabas ko, para pumunta kay sa Paraon at ilabas ang iyong bayan, bansang Israel, sa Ehipto. Sino ako? Ibig sabihin, hindi po lubos kilala ni Moses sa kanyang sarili. Kung natatandaan po natin, si Moses po ay tumakas mula sa Ehipto. Nagpunta po siya ng ilang sa Midian. Na kung saan siya po ay nag-alaga ng kawan ni Jethro, naging kanya pong father, hindi wala pong asawa po niya, yung anak ni Jethro na Sipora. Nawala yung kanyang confidence. Kasi nawala po siya sa Egypt. Kaya po sa tinawag ng Panginoon para ma-restore yung confidence. Kaya sabi niya, dahil hindi niya kilala kanyang sarili, marami silang alibay. Ang sabi niya, huwag na lang ako, hindi ako mahusay magsalita, sabi na Exodus 14. Pautal-utal akong magsalita. Sabi ng verse 30, baari po bang iba na lang ang iyong subuin? Hindi po ako magaling, hindi ako mahusay. Dahil hindi niya kilala ng lumusan yung kanyang sarili, minamaliit niya yung kanyang sarili. Ang tingin niya sa sarili niya ay wala siyang kalaman, hindi niya kaya yung pinapagawa ng Panginoon. Same is with us. Kung hindi po natin kilala yung ating mga sarili, mamaliitin po natin yung ating sarili. I-underestimate natin yung ating mga sarili. Sapagkat ang tingin natin sa ating sarili, wala akong magagawa, hindi ko kaya, wag na lang ako. Siya na lang Panginoon. Hindi na lang po ako mag-leader, siya na lang Panginoon. Hindi ko kaya, wala akong alam. Pag ano po yung pagkakakilala natin sarili, hindi natin maiintindihan at ma-discover yung plano po ng ating Panginoon. Sino ba ako? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa John chapter 1 verse
19, meron pong Pariseo, pare at pare po at Levita, ang gustong nagpunta doon para tanungin si John the Baptist. Sa verse 13, tinanong po siya. Ang tanong ni John the Baptist, sino ka ba? Pag binasa po natin yan, John chapter 1 verse 20, tinanong siya, sino ka ba? Who are you? Ano ba ang sagot ni John the Baptist? Sabi po ni John the Baptist, I am the voice, sa verse 23, I am the voice of the one calling in the desert, make straight the way for the Lord. Kilala ni John the Baptist ang kanyang sarili. Kaya sa pinagamit, mightily ng Panginoon. Maging si Paul. Nasabi po ng Dr. Pablo, 1 Corinthians chapter 15 verse 10, I am what I am by the grace of God. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Amen. So kilala po ni Paul ang kanyang sarili at alam po natin kung paano ginamit si Paul mightily ng ating pong Panginoon. Napakarami po niyang naranasan na pagtagumpay sapagkat kilala niya ang kanyang sarili. Alam na niya ang kanyang standing sa harapan po ng Panginoon. Who am I? Naalala ko po yung pelikula ni Jackie Chan, sino na panood? Ang pamagat ng pelikula, Who am I? Siya po ay agent, nagkaroon ng aksidente, nahulog sila sa aeroplano, nagkaroon po siya ng amnesia. Hindi niya kilala yung sarili niya. Kapag may nakakasalubong siya, ang sasabihin niya, Who am I? Kasi may nakita siyang tao, Who am I? Kaya ang ginawa ng mga tao, tinawag siya, Who am I? Kaya ang pangalan niya, nasaan si Who am I? Hindi niya kilala yung kanyang sarili. Who am I? Sino ba ako? Kilalanin po natin ang ating mga sarili para magkaroon po tayo ng kumpiyansa at para ma-discover po natin yung plano ni Lord. Kasi pag hindi natin kilala yung sarili natin, hindi tayo magkakaroon ng kumpiyansa. Mamaliitin natin yung ating sarili at hindi po tayo magagamit ng ating Panginoon. Sino ba ako? Ang sabi po ng John 1:12, lahat ng tumanggap sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So we are sons of God through Christ. Tayo po ay anak ng Diyos. Dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo. Sabi po ng Romans 8:16, the Spirit testify with our Holy Spirit that we are the children of God. Anak po tayo ng Diyos. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na walang imposible, sabi ng Matthew 19:26. Walang imposible sa Panginoon. Ang Diyos na bumubuhay ng patay. Ang Diyos na nagpapagaling. Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos na walang mahirap. Sabi ng Jeremiah 32:8, I am the Lord of all creation and nothing is too hard for me. Diyos na nagpapagaling. Diyos na may hawak ng buhay natin, may hawak na kinabukasan natin. Yun po tayo, anak ng Diyos. Amen. So wag po natin mamaliitin. Wag natin i-underestimate yung sarili natin na para ba nang tingin natin na hindi tayo magagamit na Lord. Sa tingin natin hindi tayo karapat-dapat. Di ba si Moses, hindi mo ako marunong magsalita. Ang sabi na, sino may gawa ng iyong bibig? Amen. Tayo po'y anak ng Diyos. Hari na mga yung ating pong Ama sa langit. Pinakamakapangyarihan, bumubuhay ng patay. We are sons of God through Christ. We belong to the family of God. Tayo po'y kabahagi sa pamilya po ng Diyos. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang pamilya ng Diyos yan? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Hindi lang po tayo anak ng nanay at tatay po natin. Anak po tayo ng Diyos.
may gawa ng langit at lupa. Miracle working God. Hallelujah. Who am I? Sabi ng Romans 8:17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Who am I? We are heirs of God and co-heirs with Christ. Tayo po'y tagapagmana ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo. Amen. Tagapagmana po tayo ng Diyos. Sabi ng 1 Peter 2:4, into an inheritance that can never perish, spoiled or paid, kept in heaven for you. Kayamanang hindi nasisira. Nakalaan sa atin doon sa langit. Galatians 3:29, you belong to Christ and you are Abraham's heirs according to the promise. Tagapagmana ng Diyos, tagapagmana kasama ni Kristo. Kung ano yung inheritance ni Kristo, inheritance po natin yan. Amen. Sino po dito yung meron kang mamanahin? Meron kang minana sa mga magulang mo? Mga lupain? Meron ka din nakamana ng ektaryang lupain. Si Pastor Sani, napangasawa niya kasi si Pastor Senit, maraming lupain sa sa Isabela. Ay ilan na sila magkakapatid. Talagang meron silang lupain talaga, na talaga ektarya. Amen. Kami sino po yung nakamana ng lupa dito? Ako nakamana din. Lupa sa Pasko. Praise the Lord. Pero wala man po tayong manahin dito sa lupa, tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Tagapagmana ayon sa pangako po ng ating Panginoon. Ano tawag doon? Heredero. Tagapagmana ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Who am I? Sabi po ng 1 Peter 2:9, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we may proclaim the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Sino po tayo? We are a chosen generation. Tayo po ay lahing pinili, lahing hinirang. Sino po ba tayo para piliin ng Diyos? Naitanong na po ba natin sa sarili natin yan? Lord, sino ba ako? Sino ba ako para piliin mo, Panginoon? Amen. Yung alam natin na pinili tayo ni Lord, ay yun po'y magbibigay ng kumpiyansa sa atin. Magbibigay ng tapang ng lakas ng loob. Amen. Pinili tayo ng Panginoon. At dahil pinili po tayo ng Panginoon, hindi tayo kaya nag-iiwanan ng ating pag. Pinili tayo Amen. Sabi lang, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Was called us out of darkness into His marvelous light. Chosen generation, lahing hinirang, lahing pinili po ng Panginoon. 1 Peter 1:2, we are chosen according to the foreknowledge of God. Sabi ng Ephesians 1:4, God has chosen us in Christ before the foundation of the world. Lahing pinili, lahing hinirang. Sabi ng John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Handpick po tayo ng Panginoon. Sa po yung personal na pumili sa atin. Sa napakarami pong tao sa buong mundo. Sa Pilipinas, ilan na po bang ating yung ating population? 110 million mahigit na. Di ba? Pero pag tinignan po natin yung percentage ng biblical Christianity sa Pilipinas, kukunti pa lang ang tunay na Kristiyano sa ating bansa. Pero doon sa kukunting percentage ng biblical Christianity sa Pilipinas, isa po tayo sa pinili. Isa ka sa pinili. Sino ba tayo para piliin? Bakit ba tayo pinili? Dahil magaling tayo? Bakit tayo pinili? Dahil mahusay tayo? Bakit tayo pinili? Dahil maganda tayong lalaki?
Tayo po'y pinili sa biyaya ng dahil po sa pagmamahal at biyaya po ng Panginoon. Pinili tayo. Yun lamang katotohanan, matanim sa utak natin, sa isipan natin. Ako ay pinili ng Diyos. Ay wala na. Ibig sabihin, wala tayong dapat katakutan. Kaya sabi naman, if God is for us, who can be against us? Pinili tayo eh. Dahil pinili tayo ng hindi tayo iiwanan sa ere. Miski anong digmaan, kasi ang buhay Kristyano ay spiritual warfare. Digmaan spiritual, may kalaban tayo. At ang kalaban po natin mas makapangyarihan, mas malakas kaysa sa atin. Sabi ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, your enemy, the devil like a roaring lion seeking someone whom he might devour. May kaaway tayo. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang pumili sa atin ng Diyos. Ang sabi ng Bible, we are more than conqueror in Christ Jesus. Yung pumili sa ating mananagumpay. Yung pumili sa ating pinagtagumpay na lahat ng bagay at lahat ng tagumpay ni Kristo, tagumpay po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat Lord, pinili mo ko. Kasi pag yan ay tumatak sa puso natin sa ating buong pagkatao, walang lugar. Wala pong lugar yung backsliding sa buhay Kristyano. Wala pong lugar yung panghihina. Walang lugar yung pagkatalo sa buhay Kristyano. Kapag atin pong naunawa, naintindihan na tayo po ay pinili ng ating Panginoon Diyos. Dahil pinili tayo, back up po tayo ng Panginoon. Yung kanyang mga ministering angel, back up po tayo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. We are a chosen generation. At ang sabi po doon, Epistle of God has chosen in Christ before the foundation of the world. Bago pa itinatag ang patibayan ng sanlibutan, pinili ka na. Hindi pa nililikha ang langit at lupa, hindi pa nililikha yung ating mga magulang, mga ninuno natin, pinili na po tayo ng sabi ng Bible. Nagkaroon po ng realidad, yung pong pagkakapili sa atin, nung po tayo na born again. Nung tinagap natin si Kristo sa Lord and Savior, nagkaroon ng reality, yung pagkakapili sa atin, Panginoon, before the foundation of the world. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are a chosen generation. Who am I? Zechariah chapter 2 verse 8, letter B. Sabi po doon, for whoever touches you touches the apple of my eyes. Who am I? We are the apple of God's eye. Sabi po doon, anyone, for whoever touches you touches the apple of my eye. We are the apple of God's eye. Di ba nung nanliligaw tayo, sinasabi natin yan? You are the apple of my eyes. Ano pong ibig sabihin nyo? Sinabi mo yan nung nanliligaw ka, you are bad. You are the apple of my eyes. Sabi ng Bible, whoever touches you, ang sino mang humipo, gumalaw sa iyo, ang ginalaw, yung apple of my eyes, sabi ng Panginoon. We are the apple of God's eye. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, bantay sarado po tayo ng Panginoon, 24/7. Pag sinabong apple of God's eye, yung paningin ng Panginoon nakatutok sa atin. Bawat kilos natin. Hanggang sa pagtulog, sinisigurado po ng Panginoon, makakatulog tayo na may magigising po tayo. Amen. 24/7 bantay sarado po tayo ng Panginoon. Alam ni Lord na lahat ng detalye sa ating buhay. Amen. Lahat ng mararanasan pa natin, alam po ng Panginoon. At ang Diyos po'y nakabantay. Ang kagandahan sa atin, yung ating pong pupuntahan, bago tayo pumunta sa isang lugar, meron advance party ang Panginoon. Nililinis na yung dadaanan natin. Para pagdating po natin, safe na safe po tayo. Di ba gano'n yung Pangulo? Bago pumunta si BBM sa lugar, meron muna advance party. Kaya man makikita mga helicopter, meron mga tao sa ibabaw ng building, talagang tinitingnan kung malinis na. Pag malinis na, walang danger, saka po dadating yung Pangulo.
May advance pa. Ganun po ang Panginoon. Kasi bakit? We are God with the apple of God's eye. Amen. 24 oras, bantay, sarado po tayo ng ating Panginoon Diyos. Salamat kay Lord. Miki sa pagtulog po natin. Diba meron kasi natutulog pag gising patay niya. Hindi ka magigising pag namatay ka na. Miski sa pagtulog, ang kaaway po kumikilos. Amen. Ang kaaway po ay triple time. Kasi sa po sintensyado na eh. Malapit na dumating mo kasi, sintensyado na siya eh. Triple time. Maging sa pagtulog, umaatake po ang kaaway. Ang magandang balita, miski natutulog tayo, we are guarded. Bantay, sarado po tayo ng Panginoon. Sinisugurado ng Lord, makakatulog tayo ng payapa at magigising ng payapa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Who am I? Sino ako? Sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, we are the temple of the Holy Spirit. Tayo po ay templo ng banal na Espiritu. Hindi niyo ba alam na yung katawan ay templo ng Diyos, na tinanggap niya mula sa Diyos, ang katawan niyo hindi inyo. Ito yung sa Diyos, binili kayo ng malaking halaga. Ibig sabihin tayo po ay pag-aari ng Diyos. Amen. Pag-aari po tayo ng Panginoon. Naninirahan yung banal na Espiritu sa atin. Siya po yung kaya meron po tayo still small voice na naririnig. Na pag tayo nagkamali, hindi naman po tayo perfecta para hindi magkamali. Pag tayo pinakagawa, hindi tama, mayroong still small voice na naririnig po tayo nagsasabing, repent. May nagsasabing, huwag mong gawin yan. May nagsasabing, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, dumiretso ka lang. Mayroong still small voice of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Sino po tayo? Para maging templo. Sino tayo para manirahan yung banal na Espiritu ng Diyos sa ating mga buwan? Yung po tayo. Amen. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, tayo po ay astig. Amen. Tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Tayo po ay chosen generation. Tayo po ay apple of God's eye. Tayo po ay templo ng banal na Espiritu. Kaya huwag po natin mamaliitin yung mga sarili po natin. Miski ganyan ang mga itsura natin, magaganda ang mga itsura natin eh. Miski ano tayo, ano man yung katatayuan natin, huwag po natin mamaliitin. Amen. Tayo po ay anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Who am I? Yun po yung unang tanong. So kilala na po natin sarili natin. Don't praise the Lord. Ikalawang katanong lang, where am I from? Saan ba ako nagmula? Saan ba ako nanggaling? Ako yung nanggaling sa nanay at sa tatay ko. Where I am from? Saan ako nagmula? Sabi ko ng Genesis 1:26, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, over all the livestock. Let us make man in our own image. And sabi po sa verse 27, in the image of God, He created Him, male and female. So tayo po ay, we are created by, doon po tayo galing sa Panginoon. We are created by God. Sabi na Ephesians ng Genesis 2:7, God created us from the dust. Hindi ka tayo sa mga nagkaroon ng buhay. Bigat naging living soul po tayo. So ang buhay po natin galing sa Diyos. We are created by God. Sa Diyos po tayo nagmula. Nung tayo pinag-aaral, na ituro sa atin sa science, yung Darwin theory. The theory of evolution. Na ang tao ay nagmula saan? Sa unggoy. Ang sabi doon, we are the highest form of animal. Kasi galing lang po tayo sa unggoy, nag-evolve sa unggoy. At tayo po'y naniwala nung tayo nag-aaral. Kaya tinitingnan natin yung mukha natin sa sarili, kaya hindi siya kaya naman. Gaano pala ako sa unggoy, kaya naman para ganito ang tsura ko. Tingnan mo naman mo. Kung ano mukha? Mukha ba unggoy? Ay, hindi po mga unggoy yan, galing sa Diyos. We are created by God in His image and likeness.
na physical likeness sa spiritual Diyos in true righteousness and holiness. Sabi ko na Ephesians chapter 4, verse 24. We are created by God. Created for what? Created to rule. Tayo po'y nilikha para mamahala. Nilikha para mamuno. Nilikha para manguna. Sabi ko ng verse, let us make man in our image and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, over all the livestock, all the na gumagapang na buhay. Created to rule. Created para manguna, para mamuno. We are created to rule not only over the fish of the sea, birds of the air, over all the livestock, but we are created to rule over Satan and his demonic forces. Tayo po nilikha para mag-rule, mangibabaw, laban kay Satanas at kanyang mga demonic forces. Sabi ko na Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nung tayo hindi mananampalataya, yung pong devil, meron pong power over us. Nung nabunagin tayo, kaya sabi dito sa Colossians that God has translated us from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Nagbago. Nagbago yung katatayuan po natin. Dati sila may power, sa ngayon tayo may power laban sa kanila. At dapat naiintindihan natin, wala na po silang power laban sa atin. Tayo po may power. Kaya sabi ng Bible, we are more than conquerors in Christ Jesus. Created to rule. Created to rule. To be head and not the tail. Hindi po tayo nilikha para maging buntot. Nilikha tayo para maging ulo. Ibig sabihin, namumuno. Sabi po ng Deuteronomy chapter 28, verse 13. The Lord will make you the head, not the tail. Always be at the top, never at the bottom. Nilikha po tayo hindi para maging buntot, kundi para maging ulo. Pag diniretso po natin sa verse 12, tayo po nilikha, hindi na tayo, sabi ko, hindi na tayo mangungutang. Tayo na yung magpapautang. Ibig sabihin, nilikha po tayo para hindi mangutang. Nilikha tayo para magpautang. Pero hindi po masama mangutang. Hindi masama mangutang ng emergency. Dapat lang babayaran natin. Pero sabi ng Bible, we are created to rule. Nilikha tayo para hindi mangutang. Nilikha tayo para magpautang. Hindi na tayo mangutang. Kundi tayo ang magpautang. Kapag may lumapit sa atin ng mangutang, ibig lang sabihin, nakikita nila marami tayong pera. Hindi naman mangutang yan eh. Hindi naman lalapit sa'yo pag ikaw ba'y lalapit. Halimbawa, ang hiram ka. Yung hiram mo, tagaskin mo ng pera. Hindi ka lalapit. Diba? Kaya ka lumalapit, kasi tingin mo doon sa tao, mapera. Pasalamat po tayo. Nung kami nasa Dos Marias, lahat ng miyembro doon lumalapit sa amin. Ang tingin nila, salamat sa Panginoon. Ang tingin nila, maraming pera, pastor. Laging lalapit sa amin, pastor. Pag manghihiram naman, natataw na mayroong pera. Kaya ang tingin nila sa pastor, napakaraming pera ng pastor. Kasi pag sila ng utang, napapautang. Ang problema pag hindi nakabayad, ayaw na magpakita. Makakasulubong mo na maano na. Kaya pag nakikita ko, kapatid, pag mag-intindi yung utang, bigay ko na lang sa iyo. Saka lang atin, hindi na po tayo mangutang, tayo po ang magpapautang, created to rule. We are created for partnership. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. We are created for partnership. Kapartner po natin ang Panginoon. We are God's partner in fulfilling God's plan on earth. Tayo yung kapartner ni Lord para matupad yung kanyang layunin dito sa lupa. Hindi po bababa si Kristo para tuparin yung kanyang layunin sa lupa. Tayo po yung partner. You are the instrument para ma-fulfill
Yung plano sa lupa, yung salvations of mankind. Tayo po yung instrument para matupad yung puso ng Panginoon, salvations of mankind. Ang sabi po ng 1 Corinthians 3:6, as God partners our, sabi po doon, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Sabi ni Pablo, ako nagtanim, sa Apollos na nagdilig, but ang Diyos ang nagpapalago. So ang responsibility natin bilang kapartner ni Lord, magtanim ng salita ng Diyos, magdilig ng salita ng Diyos, at ang Diyos ang bahalang magpalago. Ibig sabihin, mag-share tayo ng Word of God. Nasira natin yung tao, then diligan pa natin ang salita ng Panginoon. At hindi po tayo magpapalago, ang Diyos ang nagpapalago. Hindi tayo nagbo-born again, Holy Spirit po nagbo-born again. Hindi tayo nagpapalago, yung pong Diyos, yung banal na Espiritu nagpapalago. Ang responsibilidad lang natin, i-share. Taniman ng salita ng Diyos, diligan ng salita ng Diyos, at Diyos ang bahalang magpalago. Sabi ng 1 Corinthians 3:19, as God's fellow workers. Kamang, ano ibig sabihin ng fellow workers? Kamang gagawa. Pag sinabi kamang gagawa, parehong gumagawa. Gumagawa ang Panginoon, gumagawa tayo. Kamang gagawa. Pag sinabi kamang gagawa, hindi po pwedeng, kanyari, tayong dalawa, si Brother AJ, ako, kamang gagawa kami. Hindi pwedeng siya lang ang nagawa, pagtapos hindi gumawa pa, pag nasa tubig, kamang gagawa, hindi pwede. Pag sinabi kamang gagawa, pareho kayong gumagawa. So we are God's fellow workers. So gawin po natin, bilang partner po, gawin po natin yung parte natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Created for partnership. Kapartner po tayo ni Lord. Maging sa trabaho mo, kapartner mo si Lord. Maging sa negosyo mo, kapartner mo si Lord. Ano man meron tayo, kapartner po natin ang Panginoon. Created to rule, created for partnership. We are created to be fruitful. Sabi ko ng Genesis 1:28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. We are created to be fruitful, maging mabunga. Sabi ng John 15:16, go and bear fruits that will last. Tayo po inilikha para mamunga. Ang isa pong magsasakay nagtanim ng puno, ano po ang layunin niya kung bakit siya nagtanim ng nagtanim po siya ng anong uri ng puno, yung mga punong nagbubunga. Bakit po siya nagtanim? Nagtanim siya kasi umaasa siya na bubunga. Kaya nagtanim, para mamunga, pakinabangan ng bunga. Tayo pinilikha ng Diyos to be fruitful para maging mabunga po tayo. Ano po yung bunga na dapat nating ibunga? Una po yung fruit of the Holy Spirit. Sa Galatians 5:10, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. 9 fruit of the Holy Spirit. Doon po sa siyang na bunga ng Espiritu Santo sa atin, ilan na lang po yung natitira. Ilan na po yung nalagas. Minsan nalagas Nalalagas na, ilan na lang yung natitira. Fruit of the Holy Spirit. Ano pa yung bunga? Souls, kaluluwa. Yung sinasabi ko sa John 15:16, go and bear fruit of the Lord. Ang tinutukoy po dito yung soul, kaluluwa. Magbunga tayo ng kaluluwa. Ibig sabihin, mag-share tayo ng Word of God. Patatanggapin natin, padadalhin natin sa yun po yung bunga natin. At ang bunga, yung fruit that will last. Yung bunga na mananatili. Kasi kapag meron tayong bunga, tapos hindi nanatili, hindi po bunga yun. Kaya sabi ni Jesus Christ, John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you to go and bear fruits that will last. Another bunga, change life. If anyone is in Christ, he is a new creature. All things pass away, behold, all things are new. Bagong buhay. Yan po yung visible manifestation ng ating pong salvation. Yung bagong buhay.
Yun po yung nakikita, nagpapatunay na tayo po ay Christian, yung buhay na binago. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things, lahat ng bagay, lumipas na narito, bago na. Amen. Hindi po bagong paligo, hindi bagong palit ng damit, bagong buhay. Amen. Buhay na binago ng Panginoon. Amen. Another kinds of fruit, good works, yung mabuting gawa. Yung po mabuting gawa, yung pagtulong natin sa ating kapwa, pagtulong sa nangangailangan niyan po ay bunga. Ang sabi po ng Proverbs 19 verse 17, whoever is kind to the poor, lends to the Lord, and He will reward them for what they have done, the capacity for what they have done. Ang pagtulong sa mahirap ay parang pagpapautang, kaya pagdating ng takdang panahon, siya po yung magbabayan. Isa po sa bunga po natin yan. Good works, pagtulong sa mga nangangailangan. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are created to be fruitful. We are created for multiplication. Ang sabi po doon sa binasa natin, Genesis 1:21, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Ano po ba ibig sabihin ng multiplication? Ano po ibig sabihin ng multiplication? Ano po mas mataas, multiplication, addition? Ha? O, ganito. 2 times 2. 3 times 3. 3 plus 8 plus 3. Mataas ang multiplication. 2 times 2. 2 plus 2. Parehas na. 1 times 1. 1 plus 1. Taas. Taas. Oh. Amen. What is multiplication? Ano pa multiplication? Multiplication is the capacity to produce 1,000. The capacity to produce 1,000. Amen. Ano po ang dapat mag-multiply sa atin bilang mananampalataya? Ano po yung dapat mag-multiply? Dapat mag-multiply yung love and compassion for the lost soul. Dapat po mag-increase, mag-multiply yung ating pagmamahal sa mga kaluluwang naliligaw ng landas. Mga kaluluwang wala pa po sa Panginoon. Increase in multiply yung commitment po natin. Multiply yung good works, multiply yung love for Christ, multiply yung pagmamahal po natin sa ating kapwa mananampalataya. As a church, we are to multiply, ang po dapat mag-multiply sa church, yung ating pong attendance. Paano tayo mag-multiply? Win souls. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sabi ng iba, magdala ka ng kaluluwa. Dumating yung isang miyembro. Nasaan ang dala mo? Nagdala pa ako 10 kaluluwa. Nasaan? Yun po, bilangin niyo po yung 10 na wala na mga kaluluwa po yan dala ko. Pag sinabi po natin kaluluwa, tao ang dadalhin po natin. Increase in finances. We are created for multiplication. We are created to be fruitful. We are created for partnership. We are created to rule. Palakpakan po natin ang Panginoon. Created to be blessed. Tayo po hindi para pagpalain. Sabi po ng Genesis 1:20, God blessed them. Amen. We are forever blessed because we are in Christ. Tayo po pinagpala para maging pagpapala din po sa iba. Sabi po ng Genesis chapter 12, verse 2, I will make you into a great nation, I will bless you, and I will make you name great, and you will be a blessing. Ang reason kung bakit po tayo created to be blessed ay para maging pagpapala po tayo. Para maging daluyan ng pagpapala. Pinagpala tayo ng Panginoon para yung pagpapalang natanggap natin, ipadaloy po natin sa iba. Daluyan ng pagpapala. We are created to be blessed, to
blessing. Para maging pagpapala po tayo. Kapag tayo yung pinagpala, at inari lang natin yung pagpapala natin sa atin, hindi natin pinadaloy, hindi tayo tumulong sa mga nangangailangan, sinarili lang natin, yung pagpapala na nakalaan ng Lord para sa atin mapipigilan, mahahadangan. Pero pag pinagpala po tayo, dumalo yung pagpapala sa kamay natin papunta sa iba, mas lalo po tayong pagpapalain ng Panginoon. We are created to be blessed. Hindi po tayo nilikha para sumpain, hindi pagpalain. Nilikha para pagpalain upang maging pagpapala po tayo. Hindi lang pagpapala materially, hindi lang pagpapala financially, pagpapala sa buhay, maging buhay natin, maging blessing sa mga tao nakakakilala sa atin. Kapag sila'y nanghihina, nakita ka lumalakas. Di ba? Yung bang nanghihina, pero pag nakausap ka, nabigyan mo ng word of encouragement, lumalakas, ibig sabihin, blessing, nagiging blessing yung buhay natin sa ating kapwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So yun po yung ikalawang katanungan. Where am I? Who am I? Where I am from? Pangatlo pong katanungan. Ilang tanong ba yan? Ha? 20 tanong. Kanina, who? Pagkatapos, ano yung isa pa? Where? Ngayon naman, why? Why am I here? Bakit ako naririto? Ano ang papel ko dito? Ano at bakit ako narito? Ako ba ay bida o kontrabida? Sa palagay mo natin, bakit tayo naandito sa mundo? Ininigay niyo ron, bida ba tayo o kontrabida? Ay bida po tayo. Why am I here? It's in discovering our purpose. Didiscoverin po natin yung layunin natin. What is the greatest tragedy in life? Ano yung greatest tragedy in life? Sabi nila ba, the greatest tragedy in life, death, sickness, broken marriage? No. Marami po nagsasabi ang greatest tragedy in life, death. The greatest tragedy in life is not death, but life without the purpose, life without Christ. Life without the purpose. Kasi pag wala si Kristo, wala naman talagang purpose yung buhay natin eh. Life without a purpose, life without Christ is the greatest tragedy sa buhay. Kaya mapahanap po tayo. Nasa puso natin si Kristo, yung hari ng mga hari. Anak tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos. Created to rule. Amen. Kung hindi po natin alam kung bakit tayo naandito, hindi natin alam yung layunin natin, then wala po tayo, ano mangyayari po sa atin, then we will do anything in this life. Ano yung mga gusto natin, gagawin na lang natin. Di ba? Ano yung gusto natin, yung kalayang, gagawin natin. Hindi po natin alam kung bakit tayo naandito. Kapag hindi natin alam kung bakit po tayo kung bakit ka nasa earth, gagawin na lang natin kaya nung gusto natin magawa. Mga bagay na nakalulunod sa atin, mga bagay na kasisiya sa atin. How to know our purpose in life? Simple lang po. Read the manual of life, the blueprint of our life. Basahin po natin ang Biblia para malaman po natin ang purpose ng Lord sa ating buhay. Sabi ng 1 Peter 2:9, we are chosen generation, a royal priesthood, holy nation, a peculiar people, that we might proclaim. Isa po yung salayan niya, that we might proclaim the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Isa po sa purpose natin na iproklama, to proclaim the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Sa Isaiah chapter 43 verse 7, created for my glory, ang sabi ng Panginoon. Isaiah 43 verse 21, created to proclaim my praise. First Corinthians 31, for my glory, we are created to proclaim the praises of Him. Yun po yung ating layunin. Ibahagi yung mga kamanghang-manghang ginagawa po ng ating Panginoon. Why am I here? Para purihin si Lord, para iproklama yung pong kabutihan ng Lord sa ating pong mga buhay. Why am I here? Bakit ako naandito sa lupa? Hindi po tayo kontrabida, hindi po tayo extra, tayo po yung lead character.
tayo pinili ni Lord para matupad yung kanyang layunin dito sa lupa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pang-apat na tanong. Unang tanong, who am I? Pangalawang tanong, where I am from? Unang tanong, who am I? Pangatlo, pang-apat, what am I going to do? Ano ang gagawin ko? Kapag kilala natin yung ating sarili, alam na natin kung saan tayo nagmula. Alam na natin kung bakit tayo naandito. Alam na rin natin kung ano ang gagawin natin. Amen. Ang sabi po ng John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you to go and bear the fruit of your lust. Sabi ng 2 Timothy 4, to preach the gospel in seasons or out of season. Sabi ng Mark 16:15, he said to them, go into the whole world and preach the gospel to all creation. Sabi ng Matthew 28, 19-20, therefore go and make disciples for nation, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching to them everything I have commanded you, and should I am with you always to the very end of this age. So ano ang gagawin natin? Do the Great Commission. Gawin po natin ang Great Commission. Si Kristo bago po umakyat sa langit, ito po yung pinagbilin sa atin. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them. Preach the Word of God. Do the Great Commission. Di ba nung nagturo si Ellen, dalawang uri ng kasalanan? Sin of commission and sin of commission. Ang sin of commission, yung ginawa man ba, nagnakaw ako. Not yun ang sin of commission. Sin of commission, yung may inuutos ang Panginoon pero hindi natin ginagawa, inunit natin. Sabi ng Bible, go, yan po ay hindi pakiusap. It is a command. Hindi po nakikiusap. Si Kristo na bumakas, hindi po siya nakikiusap. Please, hindi po please. Go therefore, yan po ay command. So, ibig sabihin, kapag hindi po natin nagagawa yung share the gospel, we are committing sin of commission. Inuunit natin. At nakakalungkot po sapagkat napakarami po na pinag-uutos ng Panginoon na hindi natin nasusunod. Amen. Do the Great Commission. Sa iyong mga kasama sa trabaho, kung ikaw ay estudyante, yung kasama mo sa school, kung nag-o-office ka, kasama mo sa office. Kung hindi ka naman, wala ka ng trabaho sa bahay ka lang, yung kapitbahay mo. Pag namamalengke ka, yung suki mo. Amen. Yung simplong mahal ka ng Diyos, meron pong nagpatotoo niya. Simple nagpatotoo. Isang Indiano, ang sinasabi ng Pilipino, nasa barko sila eh. Pag nakikita yung Indiano, sasabihin ng Pilipino sa Indiano, God loves you. God loves you. Pag nakikita sila, galit na araw sa kanya yung ano eh. Sabi ng Pilipino nagsisa, galit na galit yung Indiano. Pag nakikita, mahal ka ng Diyos, God loves you. Sinusupla daw sa, pag nakikita sila, God loves you. Umaga hapon ka talaga, God loves you. Ang kasunod ko, parang God loves you. Isang beses, nag-usap sila. Paliwanag mo sa akin kung anong God loves you. Yung piniwanag niya. Sila ng gospel, tumanggap kay Kristo sa Diyos. Simple lang. Amen. At gagamitin ng salitang God love you para ma-open po yung gospel. Amen. Do the Great Commission. Kaya po tayo naandito, makakatuparin yung Great Commission. Panghuli po, where? Ano yung unang tanong? Who? Sumunod na tanong? We are there. What? Why? Ngayon po, where am I going? Ito po yung destiny natin. Kapag alam na po natin, if we know who we are, if we know where we came from, when we know why we are here and what we are going to do, then we will know where we are going. Saan po tayo pumunta? Sabi po ng John chapter 14 verse 23, in my Father's house are many mansions.
were not so, I would have told you I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come back again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ano po yung ating destination? Where am I going? Journey to heaven po tayo, mga minamahal na kapatid. Sabi po ng Colossus 3:20, our citizenship is in heaven. Sabi ng 1 Peter 2:11, dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners. Sabi po ni Peter, bilang mga temporary residente dito sa lupa, bilang foreigners on earth, destinasyon po natin sa langit. Amen. Sabi ng Bible, we are our citizenship is in heaven. At yun po yung pinakamimiti natin. Pero bago yan, meron pong magaganap na rapture pa. Sabi po ng Bible, 1 Thessalonians 4:16-17, sa araw na yun, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatayan na nananalig kay Kristo, at tayo mga buhay pa, sabi ng titipon sa lahat, upang sabungin ng Panginoon sa ipagkawin. Hindi pa po tayo sa langit pupunta. Ang sabi ng iba, meron na rin pong tao sa langit. Sabi ng iba, meron ng tao sa impyerno. Meron na po bang tao sa langit? Meron ng tao sa langit? Meron ng tao sa impyerno? Wala pa po. Paano yung namatay? Saan napunta? Sa Hades, place of death. Hindi pa po yun ang impyerno. So yung mga tayo na may makalanang sa paradise, hindi pa po yun ang langit. Yung abode of God, pagdating pa po ng binuhay yung mga patay sa abala. Pero malaga, ang destinasyon po natin sa langit. Journey to heaven. Habang tayo po journey to heaven, marami tayong naranasan pa. Pero salamat sa Panginoon, sabagat tayo pinili ng Diyos. Salamat sa Panginoon, anak tayo ng Diyos. Miski naglalakbay tayo papunta sa langit, meron tayong proteksyon, meron nag-iingat sa atin. Yung pumili sa atin, yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Who am I? Sino ako? Salamat na kilala natin, yung sarili natin. Where I am from, salamat, nalaman natin na tayo galing sa Diyos. Why am I here? Maraming salamat, alam natin kung bakit tayo nandito. Hindi po tayo kontrabida, hindi tayo extra, tayo po yung main card, tayo po yung bida, tayo po si EJ. Tayo po si Batang Quiapo, si Tanggol. Praise the Lord. Hindi magkakain pag hindi napakinstan. Why am I going to do? Nalaman natin, ang gagawin natin, do the Great Commission, where I am going. Maraming salamat, alam na natin yung destination natin sa langit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po tumayo. Ano po natin yung ating benediction, blessing, bago po tayo mag-communion. Numbers chapter 6. Number chapter 6, begin verse 22. Ito po yung blessing. Handa na po tayo? Ito na po. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch and guard and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you, and give you peace, tranquility of heart, and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Pinupuligan namin. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Hallelujah.
Maraming salamat. Dalahin po lang yung mensahe ng Panginoon na napakinggan po namin. Tumimo sa aming puso at isipan, maintindihan po